Yun, maganda na yung araw ngayon. Nag-check din ako sa weather. 1 week, the whole week is talagang mainit na. Wala nang schedule ng ulan. May plano nga pala kung baka may gusto sa inyong mag-swimming yung malapit dito sa area ko. Baka may gustong sumama. Tara, swimming tayo. Magbubook kasi ng appointment doon. So, kung mayroong malapit dito sa area ko sa Abbotsford, mga tipong Langley, Chilliwack lang, sama kayo, mag-swimming tayo. Then mag-book tayo ng appointment dito lang sa Langley. $10, $11 lang ang entrance fee. And then bilhin na lang tayong pagkain sa Costco, sa Walmart o kung saan man. Tara, samahan nyo ako, mag-swimming tayo dito sa may outdoor co-op, sa may outdoor experience sa Langley. Sulit natin tong summer kasi grabe ang init dito eh. Minsan lang to mangyari kasi kapag winter na, wala na, kulong na naman tayo, bahay trabaho, bahay trabaho. Well guys, for today's video, pag-usapan natin kasi marami akong nababasa lately sa comment section na doon sa mga previous videos ko, mga nabanggit ko na naman po to. Pailan-ilan yung mga agency sa Taiwan na pwede nyong pag-applyan. Ay kaya lang nitong huli, na-realize ko ang dami pa rin palang mga bagong dating sa Taiwan at yung iba mga nangangarap na from Taiwan makarating dito sa Canada. At nagtatanong sila ano daw po yung mga agency na lang pwedeng lapitan. Madalas ko nababasa yan sa comment section. Saan daw sila pwede mag-apply? Taiwan to Canada, ano daw yung legit agency? Well, napakarami na pong agency sa Taiwan na nagpapaalis papunta dito sa Canada. Pero ang ibibigay ko lang po sa inyo ay yung mga legit agency talaga na napuntahan ko na mismo. Personal kong napuntahan, nakausap at nag-inquire ako sa kanila at talagang na-monitor ko sila since 2012 na nag-start ako mag-apply ng pa-Canada. Nakita ko yung mga napapaalis nila, talagang may opisina sila at even yung mga ibang mga kasama ko, kakilala ko, kaibigan ko na nakarating dito dahil doon sa mga agency yun. So bago ang lahat, ano nga ba yung advantage saka disadvantage ng mag-apply ka ng cross country kaysa sa Pilipinas? So alam naman natin lahat na ito, lagi ko nababanggit sa inyo, mga agency sa Pilipinas, kalimitan po talaga walang placement fee papunta dito sa Canada. Kasi sa totoo lang, pinagbabawal naman talaga ng Canada ang placement fee. Pag yung mga na-applyan nyo sa Pilipinas, kalimitan dyan ay mga medical lang talaga at yung requirements yung gastos. Kalimitan pa nga, ibinabalik nila yung mga binayaran ninyo sa kanilang mga documentation fee. Pero sa agency po, sa mga cross country, kalimitan talaga dyan malaki at mahal ang bayad. Kahit yung mga nakakausap ko sa Dubai, sa Singapore at saka yung sa iba't ibang Middle East, may mga binayaran po talaga sila, yung mga agency pinilang binayaran. Ngayon, yung mga dumarating naman ng Taiwan na first timer from Taiwan na gustong makarating ng Canada, ito po kasi yung nagiging problema ng iba, wala silang kahit papano ibaon na experience. Isa po kasing advantage yung halimbawa sa agency sa Pilipinas, pag mag-apply ka, kalimitan is 3 years to 5 years experience yung hinahanap, kalimitan may IELTS pa, kalimitan may mga kung ano-ano pang requirements. Sa agency po kasi dito sa Taiwan, ang napansin ko lang po talaga, nabibigyan nila ng chance, ng pagkakataon yung mga kababayan natin na halimbawa 1 year experience lang sa butcher, 1 year experience lang, 2 years experience lang sa welder, meron pong experience sa fast food like McDonald's, Jollibee, mga ganon. Minsan 1 year experience lang po, nabibigyan po ng pagkakataon yan. Kaya po yun ang kagandahan naman dito sa mga agency sa Taiwan, na mga alam kong nakapagpaalis do sa mga kakilala ko. Dahil sabi nga nila sa akin, alam mo Perds, yung 1 year experience ko sa Pilipinas, hindi ako matanggap-tanggap ng food counter dito sa Canada. Pero sa Taiwan, napaalis nila ako ng 1 year experience lang as food counter. Food counter po dito, yung po sa Pilipinas, yung mga service crew, yung mga nasa Jollibee, McDo, KFC, yung po yun. Ngayon, yung iba namang kilala ko na butcher nga daw sa Pilipinas, na 1 year experience lang sila, hindi sila ma-hired sa Pilipinas, pero dito sa Taiwan, na-hired po sila. So alam ko guys, excited na kayo malaman kung ano yung mga legit agency na sinasabi ko. So bigyan ko muna po kayo ng 5. Itong 5 to talaga yung mga sigurado kung may mga napaalis, at karamihan po dito ay mga napuntahan ko na talaga yung opisina. So sa top 5 po, bigyan ko muna kayo ng Aquela Marie. Yung Aquela Marie po ay marami na siyang napaalis. Dati
Base sa monitor ko, may mga napali siyang welder, mga factory workers and food counter. But so far, nagmo-monitor ako sa kanila. Yung Aquela Marie is nakabase po ito dito sa may Shilin, sa papuntang Taipei. Ngayon, nakita ko yung mga post nila, kalimitan na ngayon ay mga Poland. And then number 4 is yung United Brokers po. Yung United Brokers naman po, matatagpuan nyo ito dito sa may Taipei. Napuntahan ko na rin tong opisinang to, at marami din akong kakilala na napaalis nitong agency to. But before, ang kalimitang napapaalis po nila is mga fish factory, mga ganun po yung kalimitan nakita ko dati, mga food and processor, mga ganun po, mga food processor. Kalimitan po dati nung nagpunta ako sa kanila, talagang hinahanapan nila ng requirements at least 1 year. Kaya lang, inopera nila kami ng student nung pumunta kami doon. That time napakamalang student, I think abuti ng 1 million. So buti na lang hindi ko siya green up. So yung United Brokers po, matatagpuan nyo siya sa Taipei. And then syempre, yung mga agency sa Pilipinas na kahit nasa Taiwan kayo, pwede nyo silang ma-applyan, kasi may mga kaibigan kakilala tayo dito na napalis. Kahit na sila ay nasa Taiwan, nag-a-apply na sila ng kanilang mga papers na ipaprocess na nila sa agency sa Pilipinas. Yung pong First Dynamic, tingnan nyo po yan, check nyo po. First Dynamic po, kahit po nasa Taiwan kayo, pwede kayo mag-apply diyan. Check nyo po yung mga hirings nila. And then yung pang-apat naman po is yung IPAMS. May kaibigan tayo ditong dairy farmer na nag-apply siya from Taiwan to agency dyan sa Pilipinas, sa IPAMS, and napaalis naman po siya. Kaya yung iba po umuwi muna ng Pilipinas bago sila nakarating dito sa Canada. Then yung pang number 1 po para sa akin sa Taiwan na talagang agency na nagpapaalis ng pa-Canada. Kahit mula noon pa, na unang salta ko pa lang sa Taiwan, marami talaga akong mga kasamang napaalis. Para sa akin, pinakamaraming bilang ng nakaalis na Taiwan to Canada is itong GGTCC. Yung GGTCC po, matatagpuan nyo po yan sa Taipei. Meron na rin silang branch ngayon sa Kaohsiung. Dati alam ko mayroon sila sa Taichung So sa Taipei po yung main branch nila. Talagang marami na itong napaalis. So hindi ko na masabi kung ano sa dami ng mga occupation na napaalis nila, mga kababayan natin napaalis na nila. And then talagang even ako, sa kanila ako nakaalis nung una. Kaya nga lang pagdating ko po dito, yung trabaho ko ay nag-transfer naman po ako sa iba. Kaya na po ako nakapasok dito sa dairy farm na to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga walang agencies sa Taiwan mismo. Kagaya po ng port to port, yan po ay na dito sa mismong Canada. Marami rin po tayong kakilalang nakaalis dyan sa port to port. Online naman po yan, mag-aabang kayo, medyo mahaba-haba ang pila. Ang lineup niyan talagang napakarami na. Marami pong kababayan natin na nakaalis dyan sa port to port, at kalimitan dyan sa mga groups ng Taiwan to Canada, yan po yung isinasuggest. Yung port to port kasi nga konti lang ang gastos. At syempre doon sa mga kababayan natin na may idea naman, masipag magbasa at talagang matyaga, nagbabaka sakali while working sila, pwede po kayong magpasa online application ninyo sa jobbank.gc.ca. Ang kagandahan po nito, direct po yan. Pag kayo nakatsamba dyan ng employer, talagang wala kayong gastos ni 5. Yung medical nyo lang po diyan sa Taiwan. Kaya doon sa mga kababayan ko, wag po kayo mawala ng pag-asa, dahil unang-una, kung kayo po ay matyaga nag-a-apply diya, subok kayo na subok, huwag nyo po kasi parang dyan na lang nakatutok yung oras at panahon ninyo, na parang dyan na lang laging inaabangan nyo. Magtrabaho lang po kayo, subok lang na subok, hindi nyo namamalaya na select na pala kayo dyan sa job bank. Marami naman po talaga na-hire dyan sa job bank. Yun nga lang talaga, yung iba pag nakasampung application na, 100 application, sumusuko na kagad. Ngayon, alam ko ito yung sagot na inaantay ng karamihan, dahil ito yung kalimitang itatanong ninyo for sure. Pagkano po ang placement? Yun nga lang, pinagkaiba po nung na-hire ka sa mga agency sa Pilipinas na walang babayaran. Pag mga agency po dito sa Taiwan, even sabi ko nga po sa inyo, hindi lang sa Taiwan yan. Huwag niyo pong isipin na bakit ganang-gana, wala tayong magagawa. Yan na yung kalakaran dyan na dinat na natin Kahit po sa Taiwan, sa Dubai o kung saan man, yung mga agency dyan may babayaran talaga kayo. Before po nung mga panahon namin, kailangan nung mag-down ng 40,000 NT, Taiwan dollar, para mapaline up ka.
So yung line up na yon, para malaman nila na talagang ikaw ay may pera na hawak para makapag-apply. At kalimitan po doon sa pagkakatanda ko before sa amin, pag ikaw ay nag-withdraw or nag-back out, yung kalahati hindi mo na mababawi. So before, that was 2015, 2016, 2017, mga ganon. Even nung 2012, nung time na yon, pag nag-back out ka, di mo na makukuha yung kalahati. So kailangan mo mag-down ng 40,000 NT. And then dati, sabi ko nga po sa inyo, dati nung 2012, ang placement ng mga unang kakilala ko na nakakaalis ng Taiwan to Canada is 300,000 NT. That would be 500,000. And then way back 2015, bumaba, naging 240,000 NT. And then yung mga sumunod pa na panahon, 240, may 220. Ngayon, awa ng Diyos, ako yung unang batch na napaalis nila. 100,000 NT na lang yung placement na babayaran. Ngayon, base do sa mga nakausap ko na mga kaibigan natin na nagtatry din naman ngayon sa application nila ng Taiwan to Canada, base do sa mga nakausap ko, mayroon daw tinatawag na membership pin na. Tapos yung babayaran mo daw doon may expiration na. So that means yung expiration na yun kapag kung tama yung pagkakaalala ko, sa loob ng 1 year at hindi ka na select, hindi mo na mababawi. So sabi ko, wala tayong magagawa, nag-iiba na yung kanilang rules eh. So yun daw yung babayaran na pagkakatanda ko sa sinabi ng mga friend ko is nasa 40,000 daw. So talagang medyo sugal na ngayon. Kasi syempre kailangan pala in 1 year kailangan maselect ka. Kasi dati po nakailang employers interview ko awa naman ng Diyos, walang isang taon na select po ako. So hanggang dito na lang siguro muna guys, kasi mag-grocery pa ako sa Superstore. But bago ko tapusin tong video to, ang tip ko lang do sa mga nangangarap na gamiting stepping stone ang Taiwan to Canada, just make sure na meron kayong mga experience like food counter or service crew sa Pilipinas. Kung kayo ay butcher, may experience kayo at least 1 year to 2 years. Kung may experience kayo sa welder or sa carpenter or sa laborer or sa kung ano pa man po yan, magagamit nyo po yan pag nagpunta po kayo ng Taiwan, kasi talagang maraming hiring sa Taiwan na papunta sa Canada. Ngayon, yun ang kalimitan kasing nagiging problema ng iba na nasa Pilipinas, hindi enough yung experience nila. Kasi nga sabi nila, sir, 1 year lang experience ko sa welder, 1 year lang experience ko sa service crew, hindi po ako ma-hire sa agency sa Pilipinas papunta ng Canada. Kaya po nag-Taiwan muna ako kasi kailangan kong kumita. So magagamit nyo po yan sa mga agency sa Taiwan. Kasi gaya nga po ng sabi ko sa inyo, at least 1 year or 2 years experience lang, ina-allowed na po nila. Even po yung mga family business, like for example, nag-farming ka sa Pilipinas, na-allowed po yan sa Taiwan. Yun ang kagandahan po dyan. Kaya doon sa mga kababayan po natin na ang pangarap talaga ay Canada pero sila ay napunta ay sa Taiwan, hindi pa po huli ang lahat para ipagpatuloy ninyo ang inyong pangarap. So hanggang dito na lang guys. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano doon sa mga kababayan natin sa Taiwan na nangangarap makarating dito sa Canada, magkaroon po kayo ng idea sa mga legit agency from Taiwan to Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.